May mga moments ba na napapaisip ka kung may connection ang kwento ng creation sa Genesis at ang sinasabi ng modern science? Sa video na ito, babalikan natin ang creation habang kinokonek ito sa mga discoveries ng modern science at sa pananaw ng ilang Old Earth progressive creationists gaya ni Dr. Hugh Ross, ayon sa aking pagkaunawa. Hindi ito attempt na baguhin ang Biblia, kundi isang simpleng visualization from a different perspective of an ancient wisdom to a modern discoveries. Babasahin natin Genesis with an open heart, unawain ang context, iha-harmonize sa science at reason. In this way ang Biblia ay ang ating magiging living guide para sa faith at sa pag-intindi natin sa mundo. At tutulungan tayo ng science kung paano ginamit ng Diyos ang natural laws at proseso upang likhain ang universe. Samahan niyo ako sa aking journey back in creation timeline. Genesis 1 verse 1, In the beginning God created the heavens and the earth. Dito nagsimula ang lahat. Maraming scientists at theologians tulad ni Dr. Hugh Ross ang naniniwala na si God ang nag-initiate ng Big Bang. Personally ganito din ang pangunawa ko sa creation. Science view. Mga 13.8 billion years ago ayon sa pinakabagong data mula sa CMB, Hubble, James Webb Space Telescope, nagsimula ang universe sa Big Bang, extremely hot at dense state. Sumunod ang cosmic inflation, sobrang bilis na expansion. Habang lumalamig, nabuo ang unang atoms, mostly hydrogen at helium. Nag-form ang gas clouds, first stars, galaxies. Sa loob ng billions of years, nabuo ang planetary systems. Earth formed 4.54 billion years ago. Walang conflict sa Genesis 1 verse 1 pwedeng saklawin ang buong cosmic creation, hindi lang ang Earth. Genesis 1 verse 2, The earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. Visualization, early earth, wala pang hugis, walang buhay, madilim, natatakpan ng tubig. Science match. Tumutugma sa Hadean Aeon, 4.54 to 4 billion years ago, birth phase ng earth. Sobrang init. Matinding volcanism. Tuloy-tuloy na meteor bombardment. Nagsisimula pa lang mabuo ang mga karagatan. Walang buhay. Wala pang stable continents. Hugh Ross view, thick primordial atmosphere, water vapor, volcanic gases, alikabok mula accretion, debris mula impacts, opaque literal darkness, walang direct sunlight sa surface. Tugma sa Job 38 verse 9, I made clouds its garment and wrapped it in thick darkness. Day 1. Genesis 1 verse 3 and 5, Let there be light. Hebrew insight, verb na haya, pwedeng mga hulugang, let light appear, o let light come through. Hindi creation ng sun, kundi paglitaw ng liwanag sa earth's surface. Ano ang nangyari? Atmosphere nag-transition mula opaque to translucent. Diffused light, gloomy, overcast day. Naging distinguishable ang day at night, pero hindi pa malinaw ang araw. Science correlation. 4.51 to 4 billion years ago. Theia impact, Mars-sized body, at nabuo ang moon. Nabawasan ang makapal na atmosphere. Mas mabilis na nag-cool ang earth. Yom note, sa Hebrew, Yom, hindi laging literal 24 hours. Genesis 2 verse 4, ginamit ang Yom para sa buong creation. Hebrews 4, ongoing pa ang day 7. Yom can mean long era or age. Day 2. Imagine nasa gitna ka ng katubigan at sa paligid ay full din ng water vapor. At nangyari ang Genesis 1 verse 6 and 8, separation of the waters. Rakia, expanse, kalangitan. Hugh Ross interpretation, waters below, ang oceans, at waters above, clouds, vapor naman. Sa science view, late Hadean to early Archean, 4 to 3.5 billion years ago. Nabuo ang stable atmosphere. Nagsimula din ang water cycle, evaporation, condensation, rain. Tubig sa ibaba, oceans. Tubig sa itaas, clouds at water vapor. Dito nagsimula ang unang tunay na kalangitan or alapaap, atmosphere, ang foundation ng weather at habitability. Day 3. Genesis 1 verse 9 and 13, land at vegetation. Land, continents. Early continents ay nagsimulang mabuo, 3.2 to 2.7 billion years ago, plate tectonics, plus,
volcanism plus erosion. Lumitaw ang stable cratons. Vegetation, functional, hindi pa modern trees. Cyanobacteria, 3.5 billion years ago. Tumaas ang oxygen production. Great Oxidation Event, or GOE, 2.4 to 2.3 billion years ago, ay nabawasan ang toxic gases, kagaya ng methane. Sumunod ay ang Ordovician period. First land plants. Non-vascular, moss-like. 470 to 450 million years ago. Next ay Silurian, vascular plants at early forests, 443 to 419 million years ago. Mula microbes to moss-like plants and forests. Day 4. Genesis 1 verse 14 and 19. Sa panahong ito ang sun, moon, at stars ay naging visible na. Key idea. Visibility mula sa Earth's surface. Science match. 2.4 billion years, post-GOE, oxygen rise, peaking 635 to 541 million years ago. Late Proterozoic, early Cambrian. Sapat na ang oxygen. Nabuo ang stable ozone layer. UV protection. Nawala ang natitirang haze, naging transparent na ang atmosphere. Kita na ang araw, buwan, at bituin ng malinaw. Seasons, biological clocks, migration patterns. Day 5. Genesis 1 verse 20 and 23. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos ng ito'y mamasdan. Marine life. Ang Cambrian explosion ay nangyari noong 541 to 485 million years ago, and trilobites, worms, sponges, at early fish. Flying creatures. Winged insects, Pterygota, 400 million years ago. Devonian. Birds later evolved from theropods, 165 to 150 million years ago, kasama sa Day 6 continuum. Day 6, Genesis 1 verse 24. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, mailap, malalaki at maliliit. Land animals. Amphibians, 375 to 360 million years ago, late Devonian. Reptiles, amniotic egg, 320 to 310 million years ago, Carboniferous. Synapsids, mammal ancestors, 300 million years ago, Permian. Higanting reptilia, 233 to 230 million years ago. Late Triassic, dominant sa Mesozoic. 26. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness." Base sa paleoanthropology, archaic hominins, tulad ng Homo erectus, Neanderthals, Denisovans, at iba pang kaugnay na anyo, ay kumakatawan sa isang mahalagang yugto sa human evolution. Approximately 2 million to 30,000 to 40,000 years ago. Matatalino sila, marunong gumamit ng tools, may mas malalaking utak. Merong complex behaviors, at kayang mag-adapt sa iba't ibang kapaligiran. At sa progressive creationism view, ito ay mga pre-Adam hominins na nilikha ni God bilang preparatory beings. Eros perspective. Ang mga hominids ay independent creations ni God, nag-exist sila bago sina Adan at Eve. May cave art at social behavior. Pero hindi ito sapat na ebidensya ng spiritual capacity o pagiging tunay na tao sa biblical sense. Sa viewpoint niya, sila ay hindi tunay na spirit beings o gawa sa imahe ng Diyos, kaya hindi ito considered human sa theological sense. Walang image of God, soul, moral awareness. Unlike Adam at Eve. Direct at miraculous creation. Unang may image of God, soul, spirit, moral awareness. Historical at literal. Sa kanyang estimate posibleng 50,000 to 30,000 years ago. By the seventh day God had finished the work He had been doing, so on the seventh day He rested from all His work. Sa Old Earth Progressive Creationist view, gaya ng kay Dr. U. Ross, mula day 7 onward, wala nang bagong created categories ng life. Sa halip, patuloy na sinusuportahan at pinapanatili ng Diyos ang creation sa pamamagitan ng natural laws. Science actually sees the same pattern. Pagkatapos ng Cambrian explosion, wala nang lumitaw na bagong fundamental life forms.
May adaptation at diversification, pero within existing designs. Kaya ang Day 7 ay hindi lang isang araw sa nakaraan, ayon sa Hebrews, ito ay ongoing pa rin. Nasa panahon tayo ngayon ng Diyos na hindi na lumilikha ng bago, kundi pinangangalagaan at pinapatakbo ang kanyang nilikha. Sa ganitong paraan, makikita natin na science, scripture, at earth history ay hindi magkakontra, kundi magkakaugnay. In the end, nasa atin pa rin kung paano natin titimbangin ang mga views na ito. Ang importante, open ang isip, may respeto sa evidence, at may space pa rin para sa wonder. Minsan, hindi naman kailangan ng final answers, enough na yung open tayo sa bigger picture at may courage tayong magtanong at i-enjoy ang ating mundo.